Sa oras na ito, dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating banal na gawain. Ito po ang ating pag-aaral, pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ay dadalhin sa atin ng ating pong beloved ordained preacher, Danilo Cuarteros. Praise the Lord and bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Melanio Moises. Itaas mga ating makamay, may mahal tayo mag-isa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. O dakil Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa punadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa oras na to sa aking pong pagdadala ng banal na mensahe, Ikaw, Diyos, ang magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ng iyong mga anak. Ipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah! At sa iyong dakilang pangalan, aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, mga baguhan, datihan, to our beloved visitors, and to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Nakaka-bless po, minamahal, yung patutuo ng ating mahal na kapatid kanina, na sabi nga niya, minamahal, na pinagpipray daw siya ng kanyang makasamahan na sana magpositive. No? Kumbaga kinaiinggitan siya dahil lahat na makasamahan niya na nagtrabaho doon sa hospital ay puro bakunado na lahat. Siya lang po minimal ang hindi. At ginagalang naman ng mga nasa mataas na katungkulan sa hospital na yon ng kanyang panampalataya. Kaya lang, nung mayroon siyang inassessed, naka-face mask lang siya, hindi siya naka-PPE, kumbaga hindi siya nakasuot ng parang balot yung kanyang katawan, hindi siya naka-gloves, at yung pala ay positive ng COVID, yung inassist niya. So, nag-undergo siya ng swab test dahil baka nahawaan siya, minamahal, at habang inaantay yung resulta ng swab test, hindi niya alam na yung kanya palang makasamahan ay nanalangin na mag-positive siya. Kumbaga, para mapahiya, minamahal. Saan kaya sila nanalangin, no? Kasi hindi naman talaga sa Diyos, pag manalangin ka magkasakit ang tao, magpositive. Hindi po panalangin para sa Diyos yan. Amen. Kay Satanas ka nanalangin pag ganoon. Ha? So, pinahiya po sila ng malapay noon, ang resulta, negative. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, ang mundo pala ngayon nahati sa dalawa. Vaccinated at unvaccinated. So yung mga vaccinated, yung iba, hindi naman natin nila lahat. Ang kanilang wish o prayer, sana mag-negative o mahawaan yung mga unvaccinated.
Pero tayo, minamahal, yung mga unvaccinated na hindi naglilingkod sa Diyos, ang kanila ding prayer doon sa mga vaccinated ay hindi maganda. Pero tayong mga naglilingkod sa malapi noon, ang prayer po natin, vaccinated o unvaccinated, iingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun po yung prayer natin. Ha? Kakaiba tayo. Hindi po lahat hindi po lahat na unvaccinated dahil sa pananampalataya. Mayroon silang sariling rason, no? O, kasi maraming mga lumalabas ngayon ng mga after daw 2 years, after 3 years daw, pag epekto daw niyan ay magkasakit, parang maging zombie na raw. Yung may mga lumalabas na ganon, no? So hindi man tayo naniniwala sa mga ganon, minamahal. Diyos pa rin ang nakakaalam. Amen. Kung halimbawa, totoo nga naman yan, pero kaya pa rin i-control ng Panginoon yan. Sabi nga ng Bible, pag kahit makagat ka ng ahas, hindi tatalab sa iyo yung kamandag ng ahas. Everybody say, praise the Lord. No? So, ahas, pag kagatin ka yun, seconds lang po yun. Minute. No? Yung bakuna, sabi niya, after 2 years, after 3 years. So, ibig sabihin, hindi katulad sa kamandag ng ahas. yung ahas, pag makagat ka, seconds lang yan o minutes. Hindi naaabot ng oras, patay ka talaga. Pag makabandag talaga yung ahas na magtutuklaw sa'yo. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, protected ka ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. No, marami pong mga nagpatutuo ng ganyan, minamahal, na makapatiran. Nung ako'y na-assign sa Cagayan de Oro, may nagpatutuo ng ganyan. Na yung King Cobra, no? King Cobra, marami daw yan sa Mindanao, yung King Cobra. Tapos, akala niya, kasi siya ay bang-aso, yung naghanap ng mga wild chicken, gano'n, mga baboy ramo, ganyan. So, nung sa bundok siya minamahal, narinig niya yung tumitilaok. So, ginapanggapang niya kung saan yung tinig ng tumitilaok. So, nilapitan niya yung gapang siya. Palapit naman yung tumitilaok na akala niya manok, na wild na manok, na tandang, no? Yung papalapit na minamahal, nakita niya, yung tumitilaok pala yung King Cobra. Pag gumaganon na yung ulo, tumitilaok siya tapos gapang na naman ganon. Papunta din sa kanya. So wala na siyang way, kundi siya po ay naabutan. So gumanon ang King Cobra sa katawan niya, tapos yung ulo ng King Cobra sa mukha niya, kagatin na siya minimal, sabay rebuke niya in Jesus' name. So ang ginawa ng King Cobra, hindi siya matuklaw-tuklaw, yung laway, binuga-buga doon sa kanyang mukha. No, para daw nasunog yung mukha niya, minamahal. Tapos nung ka-rebuke niya, grabing rebuke niya, minamahal, binitawan din siya, lumayo yung King Cobra na yon. At ang rules pala dyan, pag ikaw ay nakagat o nabugahan ng laway ng ahas, huwag kang umakyat daw. Huwag kang umakyat ng bahay o uminom ng tubig kasi matuluyan ka, makatulog ka. So, ang naramdaman doon niya, uhaw siya, na antok. So, nakakita din siya ng kubo, umakyat siya, nakakita siya ng tubig, uminom siya ng tubig. So, mamatay na sana siya doon, minamahal. Pero siya po ay iningatan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, nasa Bible po yan, no? Kahit si Apostol Pablo, nung sila po ay nawasak po yung kanilang sinakyan sa dagat at sila po ay napadpad sa isang isla ng mga barbaro, dahil sa ginaw, kasi umuulan nga, kumuha po sila ng mga kahoy, nagsiga po sila ng apoy sa kahoy. Hindi alam ni Pablo na mayroon palang ahas doon. May ulupong, minamahal. Kinagat yung kamay niya. Sabi ng mga barbaro, nakatakas sila sa dagat pero hindi sila nakatakas
sa makamandag na ahas. So, ini-expect nila na mamatay si Pablo. Hindi po siya namatay. So, nagbago yung isip ng mga barbaro at sinamba nila si Pablo. Akala nila, Diyos si Pablo. Dahil alam nila kung gaano katindi yung kamandag nung ahas na yon na kumagat sa kanya. Pero hindi siya namatay. So, yan po minamahal ay nasa Bible lahat. Amen. Sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 18 ating pong basahin. Pakinggan po natin ang mainam. Dito po sa aklat ng Marcos or Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang kapitulo po ay 16, talatay 16 hanggang 18. Ganito po ang nasulat. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ito lang pala yung solusyon. Ha? Ito yung solusyon, minamahal. So kung mayroong mandatory na bakuna, sana mayroon ding mandatory na bautismo. Amen. I-mandatory. Kasi mayroong kalakip na tanda eh. Ha? May kalakip na tanda sa mga sumampalataya at mabautismuhan. Makainom man sila ng lason, hindi sila maano. Kagatin man sila ng ahas, hindi sila matatablan. Ipatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, ang mga may sakit ay magsigaling. Everybody say, praise the Lord. Iyan po minamahal ay totoo. Habang nangaral ang mga alagad ng Diyos, kasama ang himala. Amen. So, yan po yung pinagpipray natin palagi, minamahal. No? Kung ang gobyerno ay talagang nag-iisip ng kabutihan, no? Hindi natin ma-blame ang gobyerno. Gusto talaga ng gobyerno na kumari. Hindi nakakalat yung COVID-19 na yan. So, nandyan yung mga mandatory na yan. So, tayo mga Krisyano na nakakalam sa buong katotohanan, kailangan mayroon din po tayong mandatory. Na? Kasi pabanjing-banjing na tayo eh. Pabanjing-banjing. Total ang Diyos ko eh. Totoo, buhay. Ganun. Eh, wala tayong power. Kasi nagpabanjing-banjing. Oo. Eh, sabi ng Mateo 17:21, ang mga bagay nito hindi magmamanifest sa'yo without prayer and fasting. Amen. Everybody say, praise the Lord. Basahin nga natin yan. 17:21. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kapitulo po ay 17, ang talata po ay 21. Sabi po dito, minamahal, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. No? Prayer and fasting. So, ingat po kayo sa Bible, minamahal, kasi baka hinanap nyo dyan, wala naman dito sa Bible ko. Kasi tumalon kasi ng 22 yung Tagalog version. Na? Verse 20, nawala yung 21, talon 22, tapos nasa baba nilagay. Kung maghanap ka lang ng bersikulo, mahirapan ka pa. Yung pa kayong hahanapin mo, nandito lang pala sa baba. So yung mga mahilig magbukas ng Bible, mahahanap nila yon. Pero kung hindi ka mahilig magbukas ng Bible, diretso-diretsong pagbabasa mo, hindi mo malayan, kulang na pala yung bersikulo na binasa mo. Amen. Kumbaga, kung sa ulam pa, kulang ng ricado. No? Nagtinulak ka ng manok,
nandyan na yung malunggay, nandyan na yung mga lahat, timplado na lahat na, ang sarap-sarap, ang kulang, walang karning manok. Matawag ba yung tinulang manok? So, yung pinaka-importante, yung prayer and fasting, tinanggal. Yun yung pinaka-importante para lalabas yung mga karamdaman, masamang espiritu, hindi magtatagumpay sa iyo. Kasi itong COVID-19, hindi po ito normal. Hindi lang po ito normal na pandemic na to nag-spread worldwide. Sinasamahan ito ng demonyo. Amen. So, hindi lang ito pandemic, demonic. Amen. Pandemonic, pangdemonyo na sakit. Talagang marami pong nasasakripisyo, pinupruwisyo, minamahal. No? Pero hindi po namumroblema ang mga pharmaceutical nito, yung mga malaking mga pharmacist, tuwang-tuwa sila dahil milyon-milyon at bilyon-bilyon po kinikita nila, minamahal. No? So ang bumagbagsak dito yung mga bansa, natural, talagang kailangan nilang bilhin yung mga bakuna na yan. Pero wala pong pharmacist na naghirap ngayon. Amen. Yung iniimbestigate sa yung imbestigahan sa Senado ba 'yon? Bilyon-bilyon ang kinikita. Face mask lang at saka face shield 'yon. Saka PPE. Bilyon-bilyon ang kinikita. No? So, ibig sabihin, may mga kumikita. No? Ang nasa sakripisyo, ang mga tao. Kasi talagang patented pa to eh. Mayroon pa silang intellectual, anong tawag nun? Property. No? Intellectual property. Hindi ka basta-bastang gagawa ng bakuna dahil mayroon pong umaangkin na hindi ka pwedeng gumawang bakuna. Sila lang ang pwede. So, mayroon silang intellectual property rights, IPR na sinasabi. So, kung gusto man natin gagawa ng bakuna, hindi ka authorized. So, talagang halo na commercialization. Halo commercialization. So, ang ginamit, yung kalusugan natin. So, kailangan talaga dito yung mandatory, yung paglilingkod, minamahal na kunting stricto. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dahil mahirap na pagpabanjing-banjing ka, matatamaan ka talaga. So sabi nga ng ating binasa, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Amen. Maglihans ka sa may sakit na wala kang prayer and fasting, hindi po gagaling yung may sakit. Yan pong dahilan ang mga hilaw ng mga Krisyano, yung mga other churches, na mga born-again groups, ay talagang sumuko po sila. Hindi po nila talaga kaya. Bumigay talaga sila. So anong sabi ng mga pastor? Ang overnight prayer, equivalent ng ilang araw na ayuno. 3 days. Alam po nyo yon. Ngayon, ang problema, wala nating overnight. So, busy din sa araw kasi kunting kaluwagan, gusto nating kumayod dahil para mag-survive. Amen. Tapos, ang mga estudyante, nandyan, patong-patong din yung kanilang mga modules nila. So, kumbaga, wala nang overnight. Kumbaga talagang, yung iba ng laylo talaga, minamahal. No? Naglaylo, nahihirapan. Kasi, hindi pwedeng mag-overnight. Dahil may curfew. Pananagutan po natin kung baka yung iba naglalakad tapos bigla lang damputin dyan dahil or curfew nga. Amen. So, pinapaisip sa akin, minamahal, why not mag-join kayo? Kahit 2 hours lang, every night. No? Kung hindi, kahit hindi every night. Kasi mayroon tayong, kasi yung inumpisahan ko kasi yan, nung napanaginipan ko malapasto na binangon niya ako, mga 12 o'clock or 1 o'clock ng gabi. Sabi niya, Brother Danny, nakabarong ang malapasto, kaputi siya, binangon niya ako.
Sabi niya, Brother Dan, ipagpatuloy mo yung ginagawa ko. Tapos binangon niya ako. Tapos pagising ko, nakaupo ako sa pagising ko, parang totoo. So, inumpisahan kong nagpuri. Kaya lang, mayroong hindi makapag-join dahil yung alauna, hanggang alas 3, yun yung pinakamasarap na tulog natin. Amen. Amen. So, naisipan ko kanina, why not mag-adjust tayo ng konti? Mag-start tayo ng 12. Siguro gising pa yung mga manggagawa. So, starting, kung hindi man ngayon, basta mag-umpisa na kami, i-mandatory ko na rin yan. Mahirap na ako lang magpuri. Pag nakatulog na ako sa organ, wala na, hindi na tutunog yun. Wala nang mag-back up. So, dito sa pastoral, we will start 12 o'clock. Matapos siguro basta at least mayroon tayong 2 hours. 2 hours every night. Kasi pagka araw na, yung mga manggagawa, iba't iba na yung pinupuntahan. May mga Bible study, kailangan maaga ang pagpunta dahil hindi pwedeng gabi ang gawain doon. O may mga ginagawa. So, busy. So, at least, sa gabi pa lang, ay mayroon ng, kumbaga, deposito, puri. So, umpisahan ko na yan, mga 12 o'clock, matapos kami, mga 2 o'clock, o kung makapag-umpisa ng 1, matapos 3, at least may 2 hours kami every night. Dahil talagang, wala na eh. Kumbaga, labanan na to eh. Labanan ng puwersa. Puwersa ng kaliwanagan at puwersa ng kadiliman. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan tatatag yung panampalataya natin, minamahal. So, yung mga mahilig mag-Facebook, mga YouTube, naubos yung mga data sa walang kabuluhan. So, i-reserve nyo yun, i-reserve nyo yung mga data nyo at mag-join kayo. So, alam ko hindi pa kayo makakatulog ng mga alas 12. So, tama na siguro yun. Start alas 12, tapos tayo mga alas 2. At least may 2 hours. Amen. So, bahala ka na kung gusto mo pang magpuri hanggang alas 3, alas 4, continue mo. Pero yung live 2 hours lang para makatulog din yung iba, hindi mahirapan. So, ganun ang gagawin natin, minamahal. So, kailangan kumilos din po tayo. Dahil, kailan tayo kikilos? Talagang higpitan na. No? Kung baka matirang matibay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga vaccinated, tinatawag silang mga bayani. No? Bayani. So, paano yung mga unvaccinated? Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos at hindi ka magpabakuna dahil sa panampalataya mo sa Malapinoon, matatawag kang heroes of faith. Kabilang ka sa mga bayani ng pananampalataya. Amen. Pero kung hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, tapos ayaw mong magpabakuna, ay hindi ka matawag na bayani. Kumbaga, wala kang kaligtasan dun eh. Bakit ka tumayo? Natakot lang. So, mas maganda yung ayaw mong magpabakuna dahil naniwala ka na ang Panginoon ay siyang noon, ngayon at magpakailanman. Pero hindi po natin ginajudge yung nagpapabakuna, minamahal. Sabi ko nga, nasa atin yon, no? Kung naglilingkod kang tapat sa Malapim, mainit ka naglilingkod, hindi mo talaga maiiwasan dahil tatanggalin ka sa trabaho, wala ka ng papakain sa pamilya mo, o doon tayo panghawakan natin yung sinasabing kahit kagatin ka ng ahas o makainom ka ng lason, hindi ka maaano. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, may mga kapatiran tayong narinig, lalo sa abroad. Wala talaga silang magawa, minamahal, kundi talagang mandated talaga doon. Ma-stricto doon eh, ng mga company. So, nabakunahan na talaga sila. So, pag-pray natin sila. Sabi ko nga kanina, ang rule po natin is tayo po ay manalangin sa isa't isa. No? Hindi po natin husgahan yung nagpabakuna. Hindi rin po natin husgahan yung ayaw magpabakuna. Ang importante, magpanalanginan tayo dahil hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari bukas. Ano talaga kumbaga, ano ba talaga, ito na ba talaga yung 666? O dry run pa lang?
So, ibig sabihin, kung dry run, kung sa gera pa, nagpa-practice na yung kalaban na i-implement yun. So, kailangan i-practice na rin ng ating sarili paano tayo tumayo sa pananampalataya. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pag full of prayer tayo, full of prayer, nandyan yung mag-manifest yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pwede nating makumbinsi ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kababayan, o ang ating mga leader na mas mabisa ang vaccination through the blood of Christ. Amen? So paano natin makuha yon? Through water baptism. So kung magkaroon ng mass baptism, mass baptism, kumbaga baryo-baryo, kung mangyari yan, minamahal, talagang hindi lang yung proteksyon ng Malapinoon sa ating kalusugan, makamtan din natin ng kapayapaan, kasaganahan, yung pangako ng Malapinoon, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. So yun po yung plano ng Malapinoon, bakit ang ating Diyos na buhay ay nagkatawang tao. Amen. So sabi po dito, mahal, kailangan paniwalaan po natin na ang ating mahal na Pinoon ay nagkatawang tao, ang ating Panginoong Diyos. So believe in Christ through humanity is essential to salvation. Tingnan mo yan. So kung hindi ka maniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi ka maliligtas. Sabi po dito sa unang Juan 4:3. 1 John chapter 4 verse 3. Kasi ito po minamahal, napaka-importante dahil yung iba hindi talaga nila maunawaan. Mayroon bang Diyos na namatay? Mayroon bang Diyos na pahirapan sa krus? Mayroon bang Diyos na ipako sa krus? Mayroon bang Diyos na talagang maraming tanong eh. So, hindi kasi nila naunawaan yun. Minamahal, ating pong basahin. Dito po sa unang Juan, kapitulo po ay 4, talatay 3. Sabi po dito, at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanglibutan na. Amen. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come, parang kulang yung Tagalog. Pakiulit nga yung Tagalog at saka pakitingin po niyo yung monitor sa taas kung tama ba ang translation. Dito po sa unang Juan, kapitulo 4, talatay 3, sabi dito, at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Okay, hinto muna. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Ang sa Tagalog, ang bawat espiritu na hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Tinanggal yung come in the flesh. Amen. Ano yon? Dalawa na yung na-identify natin. Yung prayer and fasting kanina, tinago. Ito naman sa translation sa 1 John chapter 4 verse 3, kulang. Ang lahat ng mga espiritu na hindi pinapahayag si Jesus ay hindi daw sa Diyos. Samantala sa English, and every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. So kung hindi ka naniniwala na si Kristo, si Jesus Christ ay nagkatawang tao, ay hindi ka sa Diyos. Amen. So sino pala si Jesus Christ nung hindi pa siya nagkatawang tao? Siya ang Father. Amen. Siya ang Diyos. So in every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist. So hindi lang basta-bastang kung ano namang mawala sa akin kung hindi ko maniwala na si Kristo pala ay ang ama na nagkatawang tao. Malaking bagay. Ikaw ay tatawagin na
nasa iyo ang spirit of Antichrist, whereof we have heard that it should come, and even now already is it in the world. So ang Antikristo ay nandito na sa mundo. Sino yun? Si Lucifer, si Satanas. Siya yung magtago sa buong katotohanan at itwist niya yung katotohanan at sasabihin, hindi totoo na ang Diyos ay nagkatawang tao. Everybody say, praise the Lord. So, belief in Christ through humanity is essential to salvation. Yan po ay, pag sinabing essential, so kailangan para maligtas ka, maniwala ka. Sabi nga niya, if you do not believe that I am He, ye shall die in your sins. Pag hindi kayo maniwala na ako nga, ay mga matay kayo sa inyong mga kasalanan. So, sino ba siya? Before Abraham was I am. So, siya nga talaga ang creator of the universe. Siya yung sinabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, si Jesus Christ, nung hindi pa siya nagkatawang tao, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. So, bakit pinag-uusapan yan sa panahon ng pandemic? Yan po yung solusyon. Kasi pag hindi mo kilala si Jesus Christ, walang himalang mangyayari sa buhay mo. Amen. O tingnan mo yung mga Trinitarian. God the Father, God the Son, God the Spirit. O nasaan ngayon? Sila yung unang nagbabakuna na yung mga pastor nila, mga membro nila. Kasi wala talagang protection, walang kaligtasan. Walang kaligtasan. Maliban kung ikaw ay maniniwala na ang Diyos na Creator, siyang lumalang ng langit at lupa, ay nagkatawang tao. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Pinoon, minamahal. So if God did not truly come in the flesh, then there is no blood for remission of sin, no sacrifice of atonement. So the very purpose of the incarnation was to provide a holy man to mediate between holy God and sinful mankind. So ang pinaka-purpose kung bakit ang Diyos ay bumaba at nagkatawang tao, sabi dito, minamahal, to provide a holy man. Kasi kung ang Diyos hindi nagkatawang tao, wala pong karapat-dapat na tao na maging kapalit sa ating mga kasalanan. So, kailangan siya ay isang holy man. A sinless man. Walang kasalanan. So, paano matupad to? Ang mga propeta, hindi man sila tinatawag na sinless. Nagkakasala sila. Pero ang ating mahal na Pinoon, mabasa po natin sa Bible, siya po'y dumaan sa lahat ng mga inadaanan natin, mga pagsubok, mga pag-usig, mga tukso. Pero sabi ng Biblia, hindi po siya nagkasala. Everybody say, praise the Lord. So, siya po yung karapat-dapat para tubusin tayong lahat na makasalanang mga tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ulitin ko minamahal kung bakit ang ating Panginoong Diyos, ang lumalang ng lahat ng mga bagay ay nagkatawang tao to provide a holy man to mediate between holy God and sinful mankind. So, yan po yung katotohanan. So, it is necessary to distinguish clearly between the deity and the humanity of Christ. While Jesus was both God and man at the same time, sometimes He acted from the human viewpoint and sometimes from the divine viewpoint. As Father, He sometimes spoke from His divine self-consciousness. As Son, He sometimes spoke from His human self-consciousness. Only as a man could Jesus be born bilang tao, grow, be tempted by the devil, hunger, thirst, become weary, sleep, pray,
be beaten, die, not know all things, not have all power, be inferior to God, and be a servant. Only as God could Jesus Christ exist from eternity. Be unchanging, cast out devils by His own authority, be the bread of life, give living water, give spiritual rest, calm the storm, answer prayer, heal the sick, raise His body from death. Siya po yung bumuhay sa kanyang sarili. Sa libingan, minamahal, forgive sin, know all things, have all power, be identified as God, and be kings of kings. Siya po ang hari ng mga hari. So in an ordinary person, these two contrasting lists would be mutually exclusive. Yet, the scripture or the Bible attribute all of them to Jesus, revealing His dual nature. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yun yung wala sa lahat ng mga relihiyon. Amen. At yan po minamahal ang nasa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos natin ay buhay, dakilang Diyos, tagapagligtas, dakilang manggagamot, walang imposible sa Kanya, kaya niyang buhay ng patay. COVID pa kaya, hindi niya kayang pagalingin. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, bakit yung iba natatablan? Siyempre, nandoon pa tayo sa katawang lupa. Amen. Amen. Lalo na kung hindi ka lumalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Or, pinahintulot ng mahal na Panginoon para maramdaman mo na buhay siya. No? Maraming nakaranas na gano'n. Talagang nasa point to death na yung kanilang naramdaman. Hindi sila makahinga, hindi sila makaamoy, hindi sila makakilos na. So, hindi po sila bumigay. Talagang nandyan yung hindi sila makatulog, nanalangin sila sa mahal na Panginoon. Kumbaga, naranasan nila yung talagang, kumbaga, marami nang nagdidisturbo sa isip. Kung imaginin mo naman tulog na lahat, ikaw hindi pa. Tapos, nahirapan ka pa huminga. Hindi mo alam kung pagpikit mo, hindi ka na makagising. Di ba? Pero papatunayan na malapit nung pag makita talagang tatayo ka sa panampalataya, isang ganun lang yan, ibabalik na kaagad yung kalakasan ng katawan mo. Parang nagdadahilan lang. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So although we must distinguish between Christ's deity and humanity, it is impossible to separate the two in Christ. John chapter 1 verse 1 and 14, chapter 10 verse 30, at ipong basahin ng Juan 1:1 at 14. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, kapitulo po ay 1, talatay 1, talon sa 14. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong na ama o ng ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan 10:30. Ito po sa Jes 30, ng ganun pa rin pong aklat. Ang sabi po dito, ako at ang ama ay iisa. Sa 38. Sa 38, datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang maalaman ninyo na mapagunawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. John chapter 14 verse 10 to 11. Dito po sa 14, talata po ay 10 hanggang 11. 10 hanggang 11. 11. Ganito pong nasulat. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa iyo'y
o sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama ang tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may na mahal. Everybody say, praise the Lord. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very works' sake. Yung mga gawa ng aking ginagawa, na hindi akong gumawa, kundi ang Ama na nasa akin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. At yung Ama na yan, according to Revelation chapter 22, verses 3 and 4, 3 and 4, ang Diyos na hindi nakikita pagdating ng panahon, ay makikita na natin siyang, ay yung kanyang mukha, ating pong basahin. Dito po sa Revelation 22. Dito po sa Revelation chapter 22 verse 3 and 4. Sige. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanyang mga noo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And there shall be no more curse. Itong pandemic na coronavirus na ito po ay curse. Ito po ay sumpa. Ito po ay salot. No? So, kailangan pag harapin mo to, gusto mong mabigyan ng solusyon to, hindi lang ito natural. No? Yung ginagawa ngayon ng sanlibutan, parang ang kanilang pakiramdam ay normal lang to, mayroong virus, normal lang yan. And then darating ang panahon, ito po'y sumpa, ito po'y curse, ito po'y salot. Ha? And there shall be no more curse. Pagdating ng panahon, may namahal, nandoon na tayo sa kaharian ng langit, haloy kaharian ng Diyos, wala na pong curse doon, wala nang sakit, hindi ka na mamamatay. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it. Amen. So ang trono ng Diyos at ng Kordero, isang trono lang po, hindi po dalawa. And His servants, referring to God and the Lamb, His, hindi po plural. Kung dalawa po yung God at saka Lamb, their servants sana. No? And His servants shall serve Him. Amen. Amen. Serve Him. And they shall see His face. So paano makita ang mukha ng Diyos na siya ay Espiritu? Ang Espiritu ay hindi nakikita. Pero pagdating ng panahon, and they shall see His face. Makikita yung mukha niya. At yun ang mukha nung Kristo na pinako sa cross, namatay, at ayon sa kanyang sarili, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Binuhay niya yung sarili niya, katawan, at umakyat sa langit at umupo sa trono. At pagdating ng panahon, makilala ng mga tao, siya pala ang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. And they shall see His face, and His name shall be in their foreheads. Everybody say, praise the Lord. So kung mayroong tatak na 666 o pangalan ng Diablo sa noo ng mga nagpatatak ng 666, sa mga anak ng Diyos na mga tinatawag na mga bayani sa panampalataya or heroes of faith, tumayo talaga sa mga panampalataya, mayroon ding tatak sa noo, tatak ng pangalan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano ba ang pangalan ng Diyos? Ayun. Kailangan itatak nyo sa noo nyo yan. Amen. Amen. Ano bang ginagamit nyo? Mag-isip. Ha? Ano bang ginagamit natin pag mag-isip tayo? Noo, di ba?
O, pag tinawag ka, anong pangalan ng Diyos? Jesus. O, nakatatak na pala. Pero kung hindi mo pakilala ang pangalan ng Panginoong Diyos, anong pangalan ng Panginoong Diyos? Ama. Eh, wala pang tatak. Hindi pa nakatatak sa noo mo ang pangalan na Jesus. Amen. Pero kung naka-answer ka kaagad, anong pangalan ng Panginoong Diyos? Jesus. Nakatatak na nga. So, hindi na pwedeng sapawan pa ng pangalan ng ibang Diyos yan. Everybody say, praise the Lord. Yung iba pagtanungin, sino bang tagaligtas mo? Marami. Sino? Si Jesus, si Maria, si Juan, si Pedro. Oh. Kasama pa mga santos. Anong mga santa? Ang dami. Daming nakatatak sa noo nila. Pero sa atin, isa lang. Jesus. Jesus. Amen. At anumang sakit, anumang virus, ay pwede mong palayasin sa pangalan ni Jesus. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, yan po ang palagi nating isipin. Kung hindi nagkatawang tao ang Diyos, if God did not truly come in the flesh, then there is no blood for remission of sin. Walang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. No sacrifice of atonement. So the very purpose of the incarnation was to provide a holy man to mediate between holy God and sinful mankind. So yun po yung purpose kung bakit ang Diyos bumaba at nagkatawang tao. Amen. Bilang tao, siya po ay pinako sa cross, namatay. Bilang tao po yun, Kasi kung minsan, kahit naniwala na tayo na si Kristo nga ay Diyos na nagkatawang tao, kung minsan, tinitwist pa rin ng demonyo Gusto pa rin ng demonyo na itwist yung katotohanan na yon. Tapos sabihin nila, ang Diyos daw ay pinako sa cross, ang Diyos daw ay namatay. Paano mamatay ang Diyos? Espiritu siya. So, pagkaroon ng confusion, mayroong magdala ng doktrina, si Kristo hindi Diyos. Mapunta ka doon. Kasi gawa ng demonyo yun napakalinaw naman ng sinabi dito. Ang Diyos nagkatawang tao. Bilang tao, siya po'y tinawag na anak. Amen. Bilang Diyos, hindi po siya Diyos anak. Siya po ang Ama. Ang Ama ang gumagawa ng himala, hindi po yung katawang tao na anak. Naunawan po natin, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang dahilan kung bakit pagtatawag tayo sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Pagtatawag ka sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Dahil ang Ama at si Jesus, ang Ama at si Jesus ay iisa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.